Ganito pala pakiramdam makahawak ng ibon? Ahas? Ano ba? Pagong kasi yun. Basta, nag-enjoy kami ni nanay at ate under the sea. What's up, Winsers? Kamusta kayo? Bumiyahe na nga kami pa Maynila, sa Calao kami bumaba. Binagtas namin ng daan patungo sa Ocean Park. Nadaanan nga namin tong harap ng Luneta. Nag-iba na pala siya. Nagbago din pala siya. Sino ba kasi yun? Yun na nga, medyo mahaba-haba yung nilalakad namin dito para nga makatipid kami sa pamasahe at ine-enjoy din namin yung walk trip together. Nag-shades nga pala ako dito para din nila ako makilala kasi nga artista ako. Uy! Kita niyo naman, Winsers, na daanan din namin dyan ang museo at yung Luneta Grandstand bago kami makarating sa Manila Ocean Park. So ayun nga, Winsers, pagkadating nga namin dito sa Manila Ocean Park, naligo na nga agad kami sa may dagat. Chos! Siyempre, hinanap nga muna namin dito yung function hall kung saan kami magkikita-kita at kakain bago kami gumala. Sa function hall pa nga lang may makikita ka na kaagad na malaking aquarium kaya hindi ka naliligaw, nandito ka nga sa Manila Ocean Park. Inuna na nga namin pumila dito sa Sea Lion and Bird Show kasi sobrang haba talaga ng pila dito, promise. So hinihintay na nga namin dito magsimula yung bird show muna. At yan po, katabi niya talaga dito ay swimming pool. So meron din po yung entrance fee para kaligo ka dyan. Mag-uumpisa na nga dyan ng bird show. I-showcase nga nila dito ang talino at talent ng mga birds nila dito. Ikaw, may talent ba yung bird mo? Uy, charot. Ito nga yung unang bird dito, itataas niya lang naman yung flaglet. Isa nga palang parrot itong bird na to. So yung sunod naman ay isang parrot ulit, nakakulay lang din yung una. Yung talent naman nito, hulaan niya kung saan nakatago yung bato sa tatlong bagay na nakatakip dito. Ding! Ang bato! O diba, ang galing. Ang saya din nilang panoorin pag malaya silang pinapalipad. Itong sunod naman na magta-talent show, lovebirds daw to, kaya sila magkasama lagi. Sana all. So yung unang gagawin nila dito is pabilisan kung sino unang makakashoot lahat ng balls. Anyway, may mga names pala yung mga bird dito. Pakinggan natin. Yung susunod naman nila, pabilisan kung sino unang makakalagay lahat ng rubber sa stick. O diba ang saya nilang panoorin. Naunang nanalo si Rocky at sumunod naman si Sassy. So ayun yung mga names nila. So marami pa silang pinakita ditong talent show. Itong color matching, tapos pag-solve ng math, at yung pagsunod nila sa mga komandang nagtitrain sa nila. Pero ito kasi nangyari, kinokomand niya kasi yung parrot na to na lumipad papunta dun sa kamay nung guest. Pero ang nangyari, nagiba siya ng direction kung saan siya lilipad. Kaya ginawa, nilapit na lang siya sa guest. Minsan talaga merong bird tayo na hindi agad-agad napapasunod. Dito naman pinakita nila yung iba't ibang bird sa pinalaya nilang lumipad. Siyempre, may mga manok din. Meron din silang pinalipad na agila at siyempre itong mga kalapate. O diba, ang saya. Ang next naman na magta-talent show sa kanila, itong mga sea lions nila. Ang cute kamukha. Diba, ang galing nila. So ayan, may mga names din sila, si Vincent and Ira. So dito, pinapakita nila kung paano ba maglakad ang mga sea lions. Ayun naman, ganyan daw sila ka-flexible.
O diba ang cute nila dito? Paano yung balance? Ang galing nila, ang cute nila talagang panoorin, promise. Dito pinapakita nila kung gaano sila kabilis kapag normal lang na paglangoy at yung mabilis na paglangoy nila. Syempre marunong din sila magmarcha at magsalute. Wow! 2, 3, salute everybody! Thank you so much! Well, okay, ready for first. 3, 4, and everybody slide this. And they got it! Oh, Vincent and Ira. Oh, how do you think they get the votes? They say, diba? At syempre hindi sila papahuli pagdating sa sayawan. Panoorin natin to. Dito naman tayo sa world of creepy crawlies, kung saan makikita natin itong mga bayawak, itong mga pagong na lumalangoy, at mga palaka. So ito na nga yung iba't ibang klase ng mga iguana o lizard na makikita natin dito sa world of creepy crawlies. Meron ding mga pagong na wala sa aquarium na may tubig. At meron din ditong mga sawa o ahas. Iba't ibang klase ng palaka, iguana o bayawak, mga tarantula o mga gagamba na makikita rin natin dito. Medyo creepy nga pag tinitingnan sila dito isa-isa. Minsan iniisip ko nga dito, paano kaya pag nakawala to lahat tapos gagapang papunta sa'yo? Itong nakatago siguro hamster to o hedgehog. Maraming klase ng mga ahas dito sa world of creepy crawlies dito sa Manila Ocean Park. Minsan hindi mo lang siya kasama. Pero pansin nyo naman iba-iba sila ng kulay at bala. Akala mo mabait, yung pala ahas. Chos! Ito akala ko estatwa, totoong kwago pala. Nagulat ako dito, may iba't ibang klase pala ng mga ipis. Yung iba dito nakikita ko na sa bahay. Pwede kaya kainin to? Chos. Ito yung pinaka-favorite part ko na napuntahan dito sa Manila Ocean Park, ang sight viewing ng mga penguins. First time ko talaga makakita ng mga penguins in person at ang cute nila, parang ikaw. Nag-enjoy ako sa panonood ng pagsiswimming ng mga penguins to. At syempre nag-enjoy din naman si nanay at ate habang nag-iikot-ikot kami dito. Grabe, ang saya makakita ng penguins. Alam mo yung feeling na parang feeling mo na makapunta ka sa Antarctica, sa North Pole, sa South Pole, sa East, West, kung saan man may penguins. So ito na nga, Windsors, ang last stop natin para makita ng iba't ibang sea creatures. Sea creatures! Una na nga dyan ang mga jellyfish o digya na nakikita natin sa mga aquarium na may mga iba't ibang lightings kaya mukhang iba't ibang kulay sila. Dito naman natin makikita ang iba't ibang klase ng mga isda na makikita natin sa dagat. So dito nga sa pinakaunang aquarium na makikita natin dito, ang nakikita
kilala ko lang ng isda dito ay yung tilapia at di rin ako sure kung tilapia nga yun. Hindi ko rin kasi alam yung mga names ng mga fishes na makikita natin dito, kaya kayo na ang bahalang kumilala. Dahil nga natutuwa naman ako makita itong mga pagong na nagsisilanguyan dito sa aquarium na ito. Aba, hindi ako kontento na titingnan ko lang siya, kaya sinubukan ko itong hawakan. Ang sarap sa feeling na hawakan sila. Feeling ko naiintindihan ko sila. Feeling ko sirena ako. Siyempre kung may kabayo sa lupa, meron din naman sa dagat. Ang tawag sa kanila ay horsey. Horsey. Charot lang, seahorse kasi. Una kong kita ng seahorse nakasabit sa pinto namin. Nagaganda na ako sa isda na to. Ang tawag daw dito ay lionfish, kung hindi ako nagkakamali. Natutuwa ako kasi ang dami niyang fins. Like, oh my gosh, it's wonderful and amazing, you know. Siyempre magjo-joke ako, knock knock, who's there? Charot. Kita niyo naman dito ang daming isda at nag-enjoy sila nanay at ate. Sabi ko sa kanila, huwag kayong manghuli ng isda dyan, di pwedeng ulamin yan. Charot. So ito na nga yung pinaka-exciting part, Winsers. Nandito na kami sa ilalim ng Bikini Bottom. Ito yung pinakamalaking aquarium sa Manila Ocean Park na parang under the sea yung peg. So tumambay nga muna kami dito kasi nare-relax kami habang pinapanood namin yung mga isda na lumalangoy sa aquarium. Tapos pinifeel namin na parang nasa ilalim kami ng karagatan. Feel na feel namin yung moments namin dito. While watching fishes that's swimming, you know, it's like, oh my gosh, it's really enjoying, you know. Habang nagbibideo ako dito ng moments namin, nagtitake din ako ng photos dito. Sabi ko mag-wow kayo dito kasi nga pang entry natin to sa photo contest. Si nanay talaga nakapose at nakatingin sa camera. Sabi ko, Nay, tumingin ka sa mga isda, kunwari natutuwa ka. Ayan, di ba? Ang galing niya. Love you, Nay. Siyempre, itong mga sumunod na moments namin, hindi na to scripted. Ako lang naman ang mukhang ewan dyan. Anyway, baka may magtanong kung magkano yung tickets namin dito. 1.5 po for each person. So, since company family day to, sagot na nila yung tickets namin. Good for 2 companions at may kasama na din tong foods. 8 attractions na din yung package niya dito. Kung gusto nyo makamura, meron sa Klook na 680 pesos lang. 8 attractions na din siya. Wala nga lang siyang kasamang food. Ayun lamang, Winsers. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye!